Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap, ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka ng totoo. Dapat kang purihin ng bawat katulad ko. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, The Malaya Business Insight, The Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga dakilang ina sa buong mundo. Happy Mother's Day, Mother, and of course sa inyo pong lahat, kayo po ang tunay na mga dakila. Alam namin ang mga sakripisyong tinitiis at paghihirap na dinadanas ninyong mabigyan lamang na magandang kinabukasan ang inyong mga mahal sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Delmar. At ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, aalamin natin kung paano naantig ang pusong ina ni Pampanga Governor Lilia Pineda para isama niya ang sektor ng mga OFW sa kanyang mga prioridad na proyekto. Makakapanayam natin ang mag-asawang Roselito at Raquel na aming inabutan sa tanggapan ng Pampanga Action Center for OFW Concerns habang inaayos ang mga dokumento para sa financial assistance na ipinagkakaloob sa kanila ng PACOC. Ibabahagi sa atin ni kapatid Angelita Yumang Guevara ang kanyang kwentong buhay OFW at kung paano siya nalinya sa pagseserbisyo sa kanyang mga kababayan na OFW at babalikan ni kapatid Eli Torres ang kanyang mga pinagdaanan sa kanyang 27 taong pagbabarko. Ang mga kwentong buhay OFW sa aming pagbabalik. Laban man sa puso't kalooban, ikaw ay aalis at sila'y iiwan. Sa ibang bansa'y maninirahan nang makamit pangarap na inaasam. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Kakaibang Rotary District 3830 Forum ang naganap with no less than Brother Bo Sanchez as the honorable guest speaker. On behalf of Rotary Club of Makati Nelson, this is CPPP Marisa Delmar joining you with our Ethical Leadership Seminar with the one and only Bo Sanchez. Ramdam po ng bawat isa ang spiritual upliftment matapos ang makahulugang inspirational talk ni Brother Bo. Ang Inspirational Servant Leadership Forum ay binuo ni Rotary International District 3830 Best Governor Lito Colonna para lalo pang ganahan at may paghugutan ng lakas ang kanyang mga best presidents sa misyon nilang tuloy-tuloy na paglilingkod sa kapwa. Rotary is one unique organization that unite and inspire all of us with its sense of learning, stewardship, and servant leadership in a diverse culture and environment. Influenced by the beliefs and values of great leaders like our founder Paul Harris, Martin Luther King, Gandhi, Mandela, and other personalities who promote peace and servant leadership. Napakagagandang mga true-to-life stories ang ibinahagi ni Brother Bo na tunay naman tumatak sa puso. And you know what he would do? Yung mga soft drinks na mga playmate niya, pag iniwan na walang laman, he would collect them. Tapos kukunin niya yung last drops. And yun ang iinumin niya because he was so poor as a small boy. And then as he was growing up, he told himself, yayaman ako
and I will drink all the soft drinks in the world. Alam niyo, 20 years later, he became very rich. And this is a true story. Sa likod ng kanyang bahay, warehouse ng soft drinks. The pain of the past drove him to become successful. Mga God-centered experiences na nagbukas sa mga pag-iisip ng bawat isa ng sidalo na mas madaming pa po pala tayong magagawa sa ating kapwa. Many years ago, I went up a mountain because I heard that there were a group of orphans there. And there were 8 siblings. Yung tatay, NPA, pinatay. Yung nanay, nagkasakit, namatay. So 8 orphans. I went up the mountain and I found them there in a little shanty. I talked to the eldest daughter. Her name is Annalyn, 16 years old. Very small little girl, you know. Does not look like 16. But her story was incredible. She told me the story. I was wondering how could these 8 kids survive? 8 orphans. Kwento ni Annalyn ganito. She would wake up at 4 in the morning and with a bolo in her hand, she would cut a slender tree into small pieces of wood. She would dig a hole in the ground, she'd put the wood there, she'd burn all of it and make it into charcoal. Pagkatapos nun, she'd put it in a sack, hoist it over her shoulder, and with her little brother in tow, she'll go down the mountain. She'll ride a jeepney to the nearest market about 1 hour away, and then she'll sell that sack of charcoal for 50 pesos. Yun ang kakainin nila. She would buy food, rice, go up the mountain, cook a meal for her siblings, the only meal that they'll eat for the day. And then, as I was listening to this story, she said, Kuya Po, alam mo may nangyari kahapon. And I said, ano nangyari, Annalyn? This is the first time we met, okay? And she says this, kahapon, galing ako sa palengke, dala ko na yung ulam, dala ko na yung bigas. Magluluto na ako para sa mga kapatid ko. Pagpasok ko sa bahay, naghanap ako ng posporo. I got the matchbox. I opened it. And I saw 2 matchsticks. At sinabi ko sa sarili ko, naku, dalawa na lang ang posporo. Mag-iingat ako. And then she told me something that blew me away. She said, kailangan mag-ingat ako sa 2 posporo kasi wala na akong pambili ng posporo. That, my dear friends, is poverty. You cannot even buy a matchbox. And as she was holding these 2 matchsticks, she told me something happened. Somebody knocks on the door. Kapit-bahay. Annalyn! May posporo ka? And she told me that deep in her heart, it was torn. She was holding these 2 matchsticks and a neighbor was asking for one. And she cried out to God. She said, you know, by the grace of God, she opened, very difficult, she opened the door, gave the matchstick. And when she closed the door, holding 1 matchstick in her hand, she collapsed on the floor and cried like she never cried before. She was just weeping and weeping and weeping. And she said, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na kaya to. Holding her 1 matchstick in her hand. You know, as she was telling me this story, I was crying, she was crying. And then I said, and then she asked me, Kuya Bo, yun, nagdasal na lang ako, umiyak na lang ako. Tapos, alam mo ano nangyari, Kuya Bo? And I said, ano nangyari, Annalyn? And she said, ngumiti siya, sinabi niya, kahapon yung nangyari, ngayon, nandito ka na. And I embraced all those children, and I said, yes, you're gonna come home with me. And I brought them home. And this is how God operates. When you give to God, God gives back to you so much more. 100-fold, yes or no? Yes. Annalyn gave 1 matchstick. You know what came back to her? I gave them a new house. I sent them all to school. I lived with them for 1 year as a father.
Matapos ang forum, isang taus-pusong dasal ang pinangunahan ni Brother Bo. Thank you, Brother Bo, for that heart and mind opening inspirational talk and sharing. Isa pong heartwarming experience na hindi malilimutan ng buong kupunan ng Rotary Club International District 3830. Taong 2013. Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014. Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015. Ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. 5 taon nang nagseserbisyo ang PACOC o ang Pampanga Action Center for OFW concerns sa kanilang mga kababayan na OFWs. Naitatag ang tanggapan noong September 2010. Ayon kay PACOC Head Maria Elisa Rey Muñoz. Ang PACOC naging maliit na legal office, naging maliit na social worker na rin kami, no? Naging psychologist na rin kami, naging consultant na yung mga dating namin, naging kaibigan kami, naging pamilya kami, all around. Pero ang nakakatuwa doon, kahit napakaliit lang ng opisina namin, sa bawat accomplishment, sa bawat pagtulong namin na may nakikita kami na nare-resolve na problema, natatapos na usapin, nakakauwi dito sa Pilipinas yung mga mahal nila ng safe, ng ligtas, ng matino pa ang pag-iisip, na kahit na anong struggle nila, ang importante nakauwi sila ng buo, ng kompleto. Ang sarap po sa pakiramdam. Ang PACOC ay isa sa mga priority projects ni Pampanga Governor Lilia Pineda. Dahil babae ang aming governor at kami ang lahat tawag namin sa kanya ay nanay, lahat po talagang idinudulog sa kanya. Kasi nung mayor pa ako, mayor pa ako ng Lubao for 9 years and then naging board member ako. Maraming lumalapit sa akin ng mga napapabayaang mga OFW, Minsan may nakulong, minsan may darating patay na, minsan yung sa mga illegal recruiter. Maraming niloloko ng mga kababayan namin sa Pampanga. So naisip ko yon, sabi ko, nung pag-upo akong governor, makikipag-coordinate ako sa POEA, sa OWA, sa DFA, tapos iano ko nga itong office para sa OFW. Dahil sa madami silang mga kababayan na nabibiktima ng illegal recruiter, minabuti ng pamahalaan ng Pampanga na sugpuin ang pinakaugat ng problema. Nag-organize ako ng mga volunteers sa barangay para dun sa mabantayan nila yung mga illegal recruiter. Kasi kung hindi mo gagawin yon, kahit na mayroon kang opisina for OFW, sa mga problema ng OFW, wala ring mangyayari kung hindi mo pahihintuhin. Sinabay ko yon. Bukod sa suliranin ng illegal recruitment,
makakaasa ng marami pang tulong mula sa PACOC ang mga OFWs at kanilang mga pamilya. Minsan, iuwi sila, walang pampalibing. Minsan, uuwi yung mga OFW na halimbawa, pinauwi galing Libya, galing Iraq. Binibigyan muna namin sila ng financial assistance. Inaano ko sila ng livelihood, yung anak nila na hindi na nila kaya sa sweldo ng asawa nila na OFW, scholar namin, at saka yung pag may sakit sila, ina-assist namin. Binibigyang halaga ni Governor Pineda ang mga OFW dahil sa malaki ang naitutulong ng kanilang sektor kung bakit maganda ang ekonomiya ng Pampanga at nakabilang sila sa 10 mauunlad na probinsya sa ating bansa. $1 billion ang binibigay nila sa amin. Bakit hindi ko naman gagastos sa inyong opisina na yan para bigyan sila ng assistance? Kasi kaya kami nakakasurvive in spite na pinatubo kami at saka floodings, problema. Para mapaabot ang kanilang serbisyo sa bawat mamamayang OFW ng Pampanga, nagtatag sila ng organisasyon sa bawat munisipyo. Hindi naman lahat sineswerte, hindi naman lahat pinapalad. Karamihan po dito distressed, no? So ano ba yung pwedeng i-contribute ng LGU? Ano ba yung pwedeng i-contribute ng PACOC? Pag sinabi mong gusto mong bigyan ng livelihood ang kunyari ang OFW organization ng Arayat, identified mo ilan ba ang beneficiaries, ilan ba ang makikinabang, sino ba ang magtatrabaho, paano ba yung magiging mechanics. Nakasuporta ang bawat sangay ng kanilang pamahalaan para sa adhikain na ito. As chairman po ng Committee on Labor, ay sinuportahan namin yun, binigyan namin ng pondo at maraming natulungan. So aside sa mga overseas worker, siyempre yung mga family nila naiiwan dito, para malibang at saka hindi nila mamiss ang mga pamilya nila, yung mga kamag-anak nila, binibigyan natin ng mga livelihood saka training para aside sa income na pumapasok sa kanila galing sa mga mister nila o mga mahal nila sa buhay, ay nagtatayo po sila ng mga businesses dito. So binibigyan po natin sila ng living training, binibigyan natin ng kapital para makapag-umpisa sila. Bilang kinikilalang nanay ng kanilang lalawigan, narito ang kanyang pangarap para sa kanyang mga kababayang OFW. Ang pangarap ko, sana dumami yung industry namin sa Pampanga. Kasi ayoko na rin silang maiwalay sa family. At sana, ang wish ko, kung talagang pupunta sila sa ibang bansa, ang gusto ko makakuha sila ng isang magandang employer na hindi na sila niloloko. Yun lang ang wish ko kung hindi mo na mapigilan, pero kung pwede rin na sana kung dito na lang sila sama-sama. Mahirap sa isang pamilya na iiwanan mo pero wala kang magagawa, wala silang gagawin dito. Sa mga OFW po, na mga taga Pampanga, meron nung tayong opisina para sa inyo. Lagi kaming handa at may nakalang kaming pondo para sa inyo. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naisipan pang mag-ibang bansa ni kapatid Roderick Medina matapos magserbisyo bilang opisyal sa military? Saan pwedeng humingi ng tulong pinansyal ngayong malapit na ang pasukan? Bakit aktibo sa pagtulong sa mga OFW si kapatid Marito Musni? At dadalaw tayo sa tanggapan ng Dr. Piewater para sa posibleng business opportunities para sa ating mga OFWs. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Iraq, Qatar, tapos Kuwait, Africa, saka po itong huli, Guam.
12 taon at 5 bansa na ang narating ni OFW Roselito bilang karpintero. Sa pangangailangan po sa mga bata, para mabigyan ng magandang bukas sa mga bata. Datapwat na pagkasunduan ng mag-asawa ang pag-a-abroad ni Roselito. Hindi pa din naging madali para sa kanyang may bahay na si Raquel ang tumayong nag-iisang magulang sa kanilang mga anak. Mahirap po yung pag lumalaki na yung mga bata. Minsan po, hinahanap nila. Sinasabi ko na lang sa kanila na para sa kanila yung inaano ng papa niya. Mahirap po yung mag-isa. Kasi po, halimbawa pag uwi niya, mga ilang buwan lang, alis na naman po siya. Yung po mahirap yung nag-iisa ka. Lalo pa nagkakasakit pa yung mga bata. 2003 nang tumulak pa Iraq si Roselito. Mahirap din po yung Iraq. Medyo delikado pa dahil gera pa nung pumunta kami doon. Pumunta ako doon ng Iraq. So, yun po ang nasabi ng misis ko, dasal, humingi ng tulong kay Lord na makatagal, maligtas sa mga disgrasya doon sa Iraq noon, dahil may nagbobomba pa. Pero dahil nga po yung pangarap sa buhay, pangarap sa mga anak na makatapos, na hindi maranasan yung tinaranas naming mag-asawa sa hirap, yun po ang pangarap namin mag-asawa para pagdating ng araw, sila naman makakaluwag sa buhay. Sa awa ng Panginoon, 3 na sa kanilang mga anak ang nakapagtapos ng kolehiyo. Yung Bianca po, yung panganay, nakatapos po ng arkitekta. So, license na po naman siya sa tulong ng Panginoon, nakapasa siya. Yung pangalawa naman po, civil graduate po, civil engineer graduate po. Yung po pangatlo, katatapos po siya ng 2 years course lang po ng IT computer. Kasalukuyang nasa high school pa ang kanilang bunsong anak, kaya wala pa sa plano ni Roselito ang magretiro bilang OFW. Umuwi lang siya noong nakaraang Pebrero para magbakasyon. Ngunit 3 weeks po ako dito sa Pilipinas, pero nakakaramdam akong pagkagabi, 3 araw yun, Miyerkules, Huwebes, Bernes. So yung Miyerkules, nilalagnat ako sa gabi. Tapos konting ubo. Pero baliwala po dahil sabi ko baka sinat lang ng panahon. Uminom ako ng paracetamol pero nawawala naman po. So the next day po, ganoon din na naman. Sabi ko parang kinakabahan na ako. Sabi ko, inom ulit ako ng gamot ng paracetamol para sa ubo. Yung pang 3rd day po, iba na, paninay yung ubo ko. Saka yung lagnat ko, hindi na bumababa po. Pero nung umagang pagtayo ko ng umaga, nakaramdam na ako ng ibang pakiramdam. Nanlalamig na ako, saka nahihilo. Saka yung paningin ko, parang pumuputi na. Kaya sabi ko sa misis ko, ipa-check up na niya ako. Sabi nung doktor ko sa Arayat, huwag mo nang iuwi sa bahay, diretso mo na sa malaking hospital kasi yung pulse rate niya, 24 na lang, mahina yung tibok ng puso niya. Baka bumigay siya, sabi niya ganun. Sa ICU, ang diretsyo ni Roselito. Pero dahil sa kinakailangang malagyan siya agad ng pacemaker, itinakbo siya sa Philippine Heart Center. Kaagad po siya nilagyan ng pacemaker. Tapos ngayon, findings nga sa kanya, complete heart block. Yung dalawa niyang, yung ugat na malaki, yun ang nasarado. Sarado na daw yung ugat na yon. Kailangan niya ang una po, ma-bypass siya. Ngayon, ang hinihingi sa amin ng pera, mahigit 1 milyon. Wala po kaming perang ganung halaga, mahigit 1 milyon. Permanent pacemaker at angioplasty ang isa pang option na ibinigay ng doktor. Pero bago pa naisagawa ang procedure, isang milagro ang ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos kay Roselito. Nagkaroon po siya ng sariling tibok ng puso. Praise God po. Hindi po na lagyan ng permanent pacemaker. Mahal po yun, 300,000. 300,000 plus angioplasty. Aabot po ng 700,000. Sa tulong ng mga nagmamahal sa mag-asawa, nalagpasan nila ang matinding krisis na yon. Pero dahil sa kasalukuyang nagbabakasyon at walang existing employment contract si Roselito, hindi siya covered ng medical benefits ng OWA.
Buti na lang at may nagturo sa kanila na lumapit sa tanggapan ng PACOC. Kasi pumunta po kami noon dyan dito sa may OWA. Wala nga pong medical assistance. Ayun po, yun nga ho, tinuro kami doon sa munisipyo na OFW, tinuro po kami ka Ma'am Elay na lumapit ka sa kanila OFW. Ayun nga po, sa awa ng Panginoon, tinulungan po kami ni Ma'am Elay para ilapit kay Governor Lilia Pineda. Ngayon po, binigyan po kami ng financial assistance. Kinakailangan niya magpahinga ng 2 taon, bagamat alam niya na hindi naman pababayaan ng mga nakatatanda niyang anak ang bunsong kapatid. Nais pa sana ni Roselito na makapagtrabahong muli. Hindi ko naman po hayaan na ganito na lang ako. Kailangan kumita ako para sa pamilya ko. By the will of the Lord na kailangan kumita. Hindi maging habang buhay na ganito lang po, ma'am. Kasi sa hirap ng buhay, pag hindi ka pumayod, wala pong mangyayari sa buhay. Taong 2013. Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014. Miss Citizen of the World is Marites Galam. Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015. Ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Aktibo sa pagtulong sa mga OFW sa Macabebe, Pampanga, si kapatid Angelita Guevara. Layunin po namin talaga, ma'am, na sana na magbigay tibay ho sa amin mga Kapampangan sa Macabebe na magkakaisa-isa ho lahat kami para matulungan ho namin yung mga nagkakaproblema sa OFW. Ang pagkakaisa ng mga OFW na Macabebe ay naitatag noong Desyembre nung nakaraang taon. Sa ngayon, aktibo sila sa paglilikom ng mga miyembro. Officer na kinuha ko is Barangay Secretary po ng Macabebe. Kumukuha po sila ng member nila ng 10 person na OFW kasi sila pong nakakaalam na kung sino po yung active sa mga OFW ng barangay. Ang kanyang karanasan bilang OFW, Barangay Secretary at kagawad sa kanilang lugar ang nagbigay lakas ng loob kay Angelita na isulong ang samahan na ito. Kahit walang pera, kahit walang sahod, basta kaya ko, tutulungan ako ni Lord. 7 ang kanyang anak. 4 dito ay OFW sa Abu Dhabi. Una po, ma'am, ang umalis po yung isang anak ko. Then tapos nung naka 6 years na siya doon, kinuha niya isang kapatid niya. Abu Dhabi, ma'am, as a beautician po sila kasi, ma'am. Kinuha niya po yung kapatid niya. Then nung 4 na taon na po yung isang kapatid niya, nung last year po, kinuha niya po yung isang anak ko na dalaga. Nasa Rotan Hotel din po siya ngayon. Ang panganay na anak ang huling umalis pa Abu Dhabi noong nakaraang Desyembre. Minsan ding naranasan ni Angelita ang mag-OFW. Pumasok siya bilang kasambahay sa Singapore noong 1994. Nagkataon naman
Nakainitan noon ang kaso ni Flor Contemplacion, kaya napilitan siyang umuwi. Doon pong nagka-ano na pong ganun, pinauwi na po ako ng kapatid ko kasi talagang, siyempre may kapatid din po kasi sa Germany. Kung hindi man po ako mabot ng 1 taon, ma'am. Para mapag-aral ang mga anak, ipinagpatuloy ni Angelita ang pamamasukan sa kanilang bayan sa Macabebe. Dumanas siya ng kung ilang taong hirap, pero sa awa naman ng Diyos, napatapos na niya ang mga anak at ngayon, sila naman ang tumutulong at sumusuporta sa ina. Ang plano nila, ma'am, ganito, October 6, 2000, ngayon po, 15, uwi po sila lahat, silang 4, kasi 60 years na po si daddy nila. Kaya para magsama-sama po kami. Then pagbalik po nila doon, isasama na po nila yung 2 manugang ko para naman po magkatulungan silang mag-asawa sa mga anak nila na pinapag-aral, ma'am. Kasi yung panganay ko, ma'am, 5 yung anak niya. 3 high school. Taong 2013. Miss Citizen of the World goes to Remedios Perona. Mr. Citizen of the World, Mr. Leonor M. Gile. Taong 2014. Miss Citizen of the World is Marites Galam! Mr. Citizen of the World is Mr. Manarpin! Wow, Professor! Taong 2015. Ang ating Mr. Citizen of the World is finalist number... Abangan. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets, a Fucoidan capsule, look young, live longer, a gift of health from the sea, Southville International School and Colleges. 1984 nang makapagtrabaho sa Saudi Arabia si Eliseo Torres. Naka-4 na taon siya doon. Driver ako nung mag-umpisa, pero nung later on, naging assistant quality controller. Kasi sa food services kami, catering. Aminado si Eli na halos walang-wala silang mag-asawa noong mga panahon na hindi pa siya nakakapag-abroad. Ultimo, ang perang ibinayad nila sa agency para makaalis ay ipinangutang pa nila. Buhat nung makapag-Saudi, kung nakapag-umpisa kami makabili na ilang gamit, gano'n. Nakapagpagawa kami ng maliit na bahay. At ayun, mag-umpisa sa gano'n. Later on, nag-umpisa kami, tricycle. Okay na noon sa Saudi si Eli, pero dahil sa trahedya sa kanilang pamilya, kinakailangan niya mag-emergency leave at umuwi ng bansa. Sa kasamaang palad, wala na siyang trabahong mababalikan sa Saudi. Kaya naisipan na lang niyang magsiman sa tulong ng kapatid. After 2 months, nakaalis agad ako. At yung sweldo, na doble. Sabi ko parang blessing in disguise. 1988 nung una siyang nakasampa ng barko. Nung mag-umpisa ako, general purpose utility. Pinakamababa. Kuminsan dishwasher, kuminsan potwasher, kuminsan tagalinis ng kusina, ganon. Isang sailing ship ang unang barko ni Eli. Halos dumating sa punto na mag-resign at umuwi na lang siya ng bansa. Pagkadilayag ang barko, mas maalon. Kasi mataas yung layag niya, ganon ang pagka natatamaan na hangin, galaw ng galaw. Inabot namin yung time na nag-decide na kaming magkumpare na uuwi na lang kami, hindi namin kaya yung alon. Nagkaproblema naman siya sa pangalawang barkong nasakyan, kaya hindi niya natapos ang kontrata at lumipat na lang siya sa kumpanya na pinapasukan ng kanyang kapatid. Ang naging position ko noon is assistant kitchen steward, which is the supervisor ng mga galley cleaner. So okay na. Hanggang sa isang pagkakamali,
ang nagbukas sa kanya ng magandang pagkakataon. Nagkamali yung yung nag-transfer sa akin. Ang nilagay na pwesto sa akin, instead na kitchen steward, ginawang sanitation supervisor. Nung malaman ng amo ko na ang posisyon ko, iba na. Sabi sa akin, sino nag-promote sa iyo? Sabi ko, nung ako ilipat dito, itong binigay sa aking pwesto, akala ko promotion. Hindi, sabi niya, nagkamali. Sabi niya, paano yan? Sabi ko, kayo hindi naman ako kung humiling nito, kayo nag-ano nito sabi niya, mali yung posisyon mo, dapat Sabi ko, sige, kung gusto niyong ibalik muna ako sa dating posisyon, okay lang. Hindi na rin binawi ng kanyang employer ang aksidenteng pagkakapromote sa kanya dahil kwalipikado naman si Ellie para sa posisyon. Ang trabaho namin yun, under namin yung kitchen steward saka yung mga galley cleaner, pero mabigat ang responsibility namin. Sa barko kasi, merong tinatawag na surprise inspection for sanitation. Ang tawag dito, United States Public Health. 2 times a year, sumasampayan ng unannounced para inspeksyonin yung sanitation ng barko. 10 taon bilang sanitation supervisor sa barko si Ellie. Kasabay noon ay tinapos niya ang kanyang kolehiyo sa pamamagitan ng home study program. Kahit nakabakasyon ako, nagbabayad ako ng monthly. For 2 years yun, diretso. Kaya nakakuha ko ng diploma sa Hotel and Restaurant Management. Maayos na sana ang takbo ng lahat nang may mangyari na namang insidente sa barko na nagtulak sa kanya para magdesisyon na pumirmi muna sa lupa at subukan ang pagtuturo. Palibasa nga, tagal na ako nagbabarko, saka yun ang ang course nila talagang yun ang, kumbaga sa yun ang master ko, yung public health Muli siyang nakasakay ng barko bilang sanitation officer. Pero dahil sa isa na namang insidente, napalipat siya sa kumpanya na pinapasukan ng kanyang bayaw bilang environmental and public health officer. Which is more better kasi reporting directly to the captain at 3 stripes officer. Sa deck department, bale, pang-4 ako sa pinakamataas. At ang amo ko lang talaga, kapitan lang. Kung aaralin natin ang naging takbo ng karir ni Ellie bilang seaman na halos 27 taon, ang mga pagsubok na dumarating sa kanya ay nagdadala ng magandang pagkakataon para mapabuti ang kanyang propesyon. Blessing in disguise, ika nga. Maganda sa akin ito yung may mangyayari mas napapaganda Sana naman ganun, tuloy-tuloy na ganun. Ngayon, aatin ako ng training sa Royal Caribbean, Environmental Officer Level 2 training sa US. For last time, ang pinakahuli kong training na ibinigay nila sa akin ay sa Greece for 1 week. Sa susunod na Buhay OFW, bakit naisipan pang mag-ibang bansa ni kapatid Roderick Medina matapos magserbisyo bilang opisyal sa military? Saan pwedeng humingi ng tulong pinansyal ngayong malapit na ang pasukan? Bakit aktibo sa pagtulong sa mga OFW si kapatid Marito Musni? At dadalaw tayo sa tanggapan ng Dr. Piewater para sa posibleng business opportunities para sa ating mga OFWs. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive It Wall Cladding System, as green as it gets. South Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo, dapat pupurihin ng bawat katulad ko.
alipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kong kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad sa iyong pagsisikap